Balingkan Naway, Balik Church. So, nagtindas di Balik Church niya. Amen. Kumusta po, Balingkan Naway Church? Hallelujah. Tantang nga nabi ikat magti pamagat na kakabsa ti adal tayo, knowing who you are in Christ. When no kaalaman kung sino tayo kay Kristo. Alam po natin na may Diyos tayong makapangyarihan. Amen. Amen? At siya ay Diyos na buhay. Ang tanong, alam ba natin kung sino tayo sa Kanya? Kasi alam natin na may Diyos. Pero alam ba natin kung sino tayo sa ating Panginoong Diyos Ama? Dahil kung alam natin kung sino tayo sa ating Diyos Ama, ninenervyos ako. We can 100% use our privileges as His children. Amen? Parang sa tao, pag alam mong president or mayor ang tatay mo, as his child, you have privileges that other children don't have. Tama po? No, among di tatang nagot mayor, no presidente, dati privilege mo, nga awan ka dagiti do mga uping. So we have privileges in the kingdom of God. Amen? Amen. So, kukunin ko po ang ating verse sa 1 Peter 5, chapter 5, verses 8 to 9. Na ang sabi po niya dito, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him steadfast in faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. Ang sabi po niya, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway niyo, so ang kaaway natin ay ang dyablo, hindi yung ating kapitbahay. O hindi ay yung ang yung mga asawa o mga anak. Sabi niya, ang kaaway niyo ay parang yung umaatungal at aaligid-aligid na naghahanap ng masisilo. Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos tulad ng alam niyo. Hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. So ang sabi po dito ay maging handa at magbantay. Ibig sabihin, huwag tatamarin. Dahil ang kaaway ay pag-alagala 24/7. 24/7. Pwede nating sabihin na huwag tayong aantukin, huwag tatamarin sa pag-aaral, pagbabasa, pakikinig ng mga banal na salita ng ating Panginoong Diyos, which is our Bible. Amen? Amen. Huwag tatamarin sa pagdarasal o pakikipag-usap sa ating Panginoong Jesus through the Holy Spirit na nasa atin na. Huwag tatamarin sa pag-attend sa mga gatherings tulad ng Sunday worship or Wednesday worship celebration tulad ng gabi nito. Kasi sa mga ganitong gatherings, dito lumalalim ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Dito lumalalim, dito tumatatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos Ama. Sabi nga po sa Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya ay nadadagdagan, lumalalim, tumatatag sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Amen po? So, kung hindi tayo umaaten sa mga fellowship, sa mga gatherings, para makinig ng salita ng ating Panginoong Jesus, paano tatatag, paano lalalim ang ating pananampalataya? Pag naglaan po tayo ng oras para sa ating Panginoong Jesus, isa na tayo sa pinakamapalad na tao sa buong daigdig. Yun po ang sabi sa Revelation. Marami ang nagsasabi na, ito lagi natin naririnig to, marami ang nagsasabi na, at karkararagak magjibalaymi. Tama? Pero hindi po sapat yun. Okay po na nananalangin tayo sa ating mga tahanan, dahil kailangan po talaga ang panalangin sa tahanan. Kasi sabi nga sa New Testament, sabi ng ating Panginoong Jesus,
Pag gusto mong manalangin, pumunta ka sa kwarto, isarado mo yung pintuan at doon ka makipag-usap sa iyong Diyos Ama. Pero kailangan natin ang fellowship na katulad nito. Katulad ng ating sinabi ni Pastor nung last week, corporate prayer. Kasi kung sapat na yung nandun lang tayo sa bahay, wala na sanang sinagog sa unang panahon, noong unang panahon. Wala na sanang tabernacle of meeting or rather tabernacle of congregation. Matatagpuan po yun sa Exodus. Sinabi po niya doon sa Exodus na doon niya inimit ang mga Israelita sa tabernacle of congregation. So, kung sapat na yung nasa bahay lang tayo, dapat itinuro din sa atin sa Bible. Pero ang turo ay dapat may kasama mo yung mga fellow believers mo para manalangin. Amen? May power po pagkasama natin ang ating mga fellow believers para manalangin. At ito ang tinatawag natin na church ngayon. Amen? So sinabi niya dito, paano ba tayo masisilo o mabibiktima ng kaaway o ng demonyo? Sabihin natin yung demonyo. Mostly through our thinking. Paano niya tayo mabibiktima? Through our minds. Sa utak po, the battleground between us and the enemy is in our minds. Sa utak po. The devil give us paano? The devil give us negative thoughts. And that negative thoughts creates fear. And that fear creates anxiety. And that anxiety creates depression. And then stress. And then condemnation. And worst, sickness and death. Alam niyo po, kapag may fear sa ating mga puso, anong nararamdaman niyo pag may takot kayo? Di ba? Hindi kayo makakain. Hindi kayo makatulog. Pagkatapos nun, nai-stress kayo. Pagkatapos nun, may anxiety na kayo. Pagkatapos nun, mayroon na kayong, parang kinokondemn ninyo yung sarili nyo. And then, emotionally, you're not stable. And so, pag inaccept natin yung mga negative thoughts na ibinibigay ng kaaway sa ating mga utak, the devil can hurt us very badly. At kahit yung ating family. Physically, emotionally, spiritually, pag naging fragile tayo, ibig sabihin pag sinabing fragile, yung mahina tayo, that is the very thing the enemy wants. Because the manifestation of the curse in one's life happens when there is fear. Nangyayari o nagiging active yung curse sa buhay ng isang tao pag nandun yung takot, pag tinanggap mo yung takot, tinanggap mo yung anxiety, tinanggap mo yung stress. Kasi nga, ang kalalabasan nun, death. Yun yung tinatawag nilang premature death. So, paano po natin, sino na po yung na-stress dito? Sino na po yung na-depress? Sino yung may takot sa puso? Yung kasanuti masangwanan, kasanuno bigat. Nagaduti kasano, paano na bukas? Paano na yung mga anak na pinag-aaral? Paano na yung kakainin bukas? Maraming paano. Kasi pag nagtanong ka ng maraming paano, it means that you don't put your trust into the Lord. Kasi marami tayong paano eh. Para bang pag nag-aano ka ng paano na bukas, paano na sa susunod na araw, nandyan ang Diyos. Talk to your Heavenly Father God. Amen? So pag may takot po sa puso, yun yung ating dapat tignan. Kaya, we need to establish yung ating mga puso in the Word of God. Kailangan magkaroon tayo ng matibay na pundasyon sa ating pananampalataya. Amen? Pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Hindi yung ating faith ay yung kaslaalon nga agpamiyanan nga agpabagatan. Nangato tatta, damdamaawan. Nangato tatta, damdamaawan. Nangato tatta, damdamaawan.
That is unstable faith. Kailangan magkaroon tayo ng established na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos Ama. So, alam niyo po, nakita ko po ito doon sa Armor of God. Alam niyo po na may nakasulat sa ating mga Biblia na Helmet of Salvation. Ano po ba ang helmet? Isang uri na gamit to protect our head. Di ba nung nakamotor ka? Ang kamabalin nga ang motor na awang helmet mo to protect your head na madisgrasya ka. So, ito po ang rules. Pag nagmumotor tayo, may rules na kailangan naka-helmet ka para may protection ng ulo mo. Nakita ko po ito sa Ephesians 6:17, na sabi niya doon, it says that, and take the helmet of salvation. Isa ito sa armor of God. Merong tinatawag na breastplate. Breastplate. Pero ito, isa lang ito. Nasabi niya, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is in the word of God. Sa Tagalog, isuot nyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang sinasabi po dito, kailangan alam mo ang salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? Dapat alam mo yun, nasa utak mo ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. At hindi lang yun, kailangan gamitin mo ang tabak ng Espiritu. It means bigkasin mo. Hindi lang sapat na alam natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kailangan nating bigkasin. Parang yung baril, di ba yung baril may bala? Pero hanggat hindi mo kinakalabit yung kanyang gatilyo, hindi yun puputak. So, ganun po ang salita ng ating Panginoon Diyos. Hanggat hindi mo siya ginagamit, hindi yan mag-work. So, you have to use the Word of God. Amen? So, when an evil thought come to our mind, we need to resist it. Paano ba? Nung una, pag nagre-resist ako ng any negative thoughts sa utak ko, sasabihin ko, I resist you, devil, in Jesus' name. Pero nga maikak, darit jilapta. Gayang, katawaan na klaan. Ini sa kanang tangamin kakatungtong ko na eh. Oray no, I resist you, devil, kung ko na. So nagante kat katungtong ko. Kasi hindi ako nakafocus sa salita ng Panginoon. Dapat pala nakafocus tayo sa salita ng Panginoon. So, kahit sabihin natin na I resist you, enemy, devil, in Jesus' name, mamin adutay nga ibaga, awan katawaan na tayo laon. So, paano po natin gagamitin how to resist the devil, the enemy? Sabi dito, gamitin ang salita ng ating Panginoong Diyos. But how? By being established in faith that we are made right with God through Jesus' blood. That we are the righteousness of God in Christ Jesus. Alam niyo po, nag-iba po ang aking pananaw noong nalaman ko na I am the righteousness of God in Christ Jesus. Matatagpuan po ito sa 2 Corinthians 5:21. It means when the devil come to accuse you in your mind, kasi ang trabaho ng kaaway is accuser. Ina-accuse ka niya. Yung sinasabi niya sa iyo na kinokondem ka niya. Or the enemy reminds you of your failure, reminds you of your weaknesses, reminds you, accuse you of your sins 10 years ago, reminds you of your shortcomings. Yun po ang trabaho ng kaaway. So, when he sees that we are progressing in our faith, he will come to us and tell us, remember your sin 2 years ago. Remember, eto na-experience ko ito. Yung habang nag-worship ako noon, nung baby Christian pa ako sa Singapore, nag-worship ako, nakataas yung kamay ko. Nakataas yung kamay ko. Nakapikit ako, bigla akong namulat. Nakita ko, adi bado, adi singer. Adi worship singer ko. Naka-polka dots, kung yung stripe. Di ba ang no? Nawala yung utak ko doon sa pag-worship.
Ang nakita ko yung damit nung worship leader namin kasi nga naka-polka dots. Alam mo yung polka dots, kakapsat bilog-bilog, nga red and white. Tapos nga ito, di paldan ng nga ito, strike na nalabasin. So, nawala yung focus ko. Yun po ang trabaho ng kaaway. Bakit ganon ang kanyang trabaho? Kasi gusto niyang mawala ka sa pag-worship. So, sasabihin niya sa'yo, ko-condemn ka niya. How can you ask for healing now? How can you ask for favor? How can you ask for miracles? You are a sinner. Di ba nagkasala ka nung isang taon or 20 years ago, di ba ninakaw mo yung pera ng nanay mo or whatever, na-accuse niya tayo. And then, sasabihin niya sa mga single, you can never find true love. You can never find true love. Oh, mahirap ka na lang. Lagi ka na lang mahirap. Ganyan mo na. You deserve it. You're a loser. That is what you deserve. You're not worthy to your God. Yun po ang sinasabi ng kaaway sa ating mga utak. And then, pag sinabi niya yon at tinanggap mo yon, pag hindi ka naging maingat, pag kaya sinabi niya na magbantay, pag hindi ka naging maingat, sasabihin mo sa sarili mo, oo nga pala, sinner ako. I am not worthy. I am a loser. Oo nga pala, ganito ang ginawa ko noon. Ganun ang ginawa ko noon. I'm not worthy to be in the presence of my Lord. And then you start hating yourself, and then you start hating your family, and then you start hating everyone around you. Papasulong amin nun, ore nagbasitan nga ba na dumaktol. Ore nagbasitan laan nga maaramit, tikabalay mo dumaktol. Bakit? Because of that condemnation that the enemy put in your heart. And then, nung nangyari adyan, you stop praying, you stop talking to your God, you stop attending Sunday worship, you stop anything that connected to the Lord. Inya po po, hindi kaaway, agtip-tipat, because that is what He wants. You forgot that you are the child of the Most High God. You forgot that you are washed by His precious holy blood. You forgot that you are His beloved. That's why He came down to save us. So, adi kaaway ko, inaccuse na tayo, don't forget that you are justified by Jesus' blood. Amen po? Amen. Don't easily accept the accusations of the enemy. So, nakikita niyo po ito kung bakit it is important to know who you are in Christ. Who you are in Christ. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Sabi nga, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Ano po bang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, tinatanggap mo na matuwid ka sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo. Not your own works, but by the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Amen? Tinatanggap mo na hindi dahil matuwid ka in your work, in your actions, kundi dahil ito sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, importante po na alam natin kung sino tayo sa ating Panginoon. Every single day po, paggising ko sa umaga, pupunta ko sa salamin, sinasabi ko sa salamin, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I remind myself na I am righteous because of what Jesus has done on the cross of Calvary. Para kahit ikaw ay magkamali, you know who you are in Christ. Amen? Kasi kapag hindi mo alam kung sino ka sa harapan ng Panginoon, kapag nagkamali ka, wala na, down ka na. No. You are always the righteousness of God in Christ Jesus. So, kahit po anong sabihin o anong ilagay ng kaaway sa isip ninyo, ignore it. Keep worshiping the Lord. Keep lifting up your hands. Keep mentioning, thank you, Jesus. Kailangan natin kasi i-mention ang salitang
Thank you, Lord Jesus. Why? Because sabi sa Bible na in His name, Jesus, the enemy flees, sickness disappear, and tumors, ito gusto ko, tumors melt like a wax. Amen. Amen? Yung tumor, nagmi-melt na parang wax. In Jesus' name. Amen? Do we have faith like that? Amen? So, if the devil come to us trying to devour you, ibig sabihin, ngalon na ka, huwag kang matakot. Amen? Declare in the devil face without fear, without hesitation. Kasi hindi naman alam ng kaaway na takot ka sa kanya eh. Unless, ibubuka mo yung bibig mo. Hindi niya alam yung takot natin. Hindi niya nararamdaman yung takot natin. Wala siyang alam. Unless, nakabukbot ka, unless nag-ins ako. So, kapag pumunta sa iyo ang enemy and put negative thoughts in your mind, kasi nga sabi ko, ang battleground ay sa utak. Dito nag-aaway. Dito. So nga, di ko natangahan mo nga, don't let the bird agdiso-itoy, tapos papumukam. Amuti ka na sa akong kakabsat. Halimbawa, nilakay mo, at nakita da nga katungtong na nga babae, imbagada kanyang. Pinagumok mo na ajibilit. Well, nilakay ko, at dapat katungtong na babae na siguro ajay. Siguro na ba yung nakalulukwan and nagdison, nagitlogan na sumagpo nilakay mo. Inaapa-apa mo. Nagsalot-sud lagayan, niya nga banda di papanan na. So, aja ti kayo nasakot ka kapsa. So, lagi po natin sa, kapag pumunta sa inyong kaaway, declare in His face na walang takot, walang hesitation, without a second thought, sabihin mo sa kanya, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Amen. All my sins has been paid. So if you want to condemn the devil, if you want to accuse me, go to the cross of my Lord Jesus Christ, because there was my judgment. There was the payment of all my sins. I am blessed, highly favored, and deeply loved. Amen. That is who you are in Christ Jesus. Amen po. Amen. Kailangan pong alam natin yon, na sasabihin mo sa kanya na walang takot, walang hesitation, walang second thought. If you want to accuse me, go to the cross of my Lord Jesus Christ, because my judgment has been paid on the cross. Amen? Everything has been paid on the cross of Calvary. Even our sicknesses, everything, transgression, sicknesses, been paid on the cross of Calvary. Amen? Amen. Hallelujah. So, kaya pupunta ang ating Panginoong Jesus dito to save us. And then tell Him, I am justified. Ibig sabihin, I'm cleared from all my sins. Amen? Amen. And then don't forget, nasabi niya sa Bible, once Jesus washed all your sins, you are whiter than snow. Alam niyo po kung gaano ka-white yun? Whiter than snow. Pag sinabing whiter than snow, there is no spot of even single dirt, even single dot of blackness. Pag sinabing whiter than snow, ito po yung parang makitang na ito, oray ka lang masisira. Linis na. That is who you are in Christ Jesus. Amen? Amen. Always tell the enemy, I am set apart. Pag sinabing set apart, na idumduma ka. Hanggang nga kaslagi kayo, nagadunga bato, pero iti nga nagadunga bato, iti nga taktao, iti ba bato nga, ang makakamukin ni ako, uray no may laok ka di jay, God can, maisusum niya yung mata mo doon, kahit ikaw lang na mag-isa doon na believer, He can see you because you are like a shining diamond in there. Amen? Amen. Sa kalang diamond, nagkatagigay nagadong atag tao. Uray nagadong atag tao, ang unbeliever nga kadwang mo, adda ka di jay, ang muna ni Apo nga dari jay kang makita na ka, because you are set apart. May dumduma ka. Amen po? Amen. So, sabihin niyo po sa kanya, just to let you know,
I am set apart. I am the child of the Most High God. Amen? Amen. Lahat po ng mga sinasabi ko ngayon dito, nandito po sa Bible. Sinasabi ko lang kung how to use it when the enemy come and accuse you. So, pwede natin sabihin na Christ is in me. And I am in Christ. So you cannot touch me. Because as Jesus is in the world, so am I in this world. Amen po? Amen. Sabi po niya dun sa, kaya nga sabi sa 1 John 4:17 na hindi natin katatakutan ang paghuhukom. Kahit pa maghukom ngayon, when you are the believer of Christ Jesus Christ, huwag kang matatakot. Why? Because you can never experience that wrath na may experience ng mundo. Kasi sinabi niya dito, herein is our love made perfect, that we may have boldness, yung boldness, in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Ang sabi niya, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin. Sino? Sa atin, sa mga mananampalataya, hindi lang kung sino-sino dyan. Sa atin na mananampalataya ng Panginoong Jesus, kaya hindi natin kinatatakutan ng araw ng paghuhukom sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Hallelujah, amen? Amen. So, pwede ho natin sabihin na, as you are, Lord Jesus, healthy, perfect, full of wisdom, rich, whatever you want to say, so am I in this world. Amen? As you are, Jesus, in heaven, awan rayuma, awan tumor mo, awan cancer mo, awan kidney failures mo, so am I in this world. Kasi itong sinasabi niya dito eh. Amen? Amen. So, lagi po natin tandaan na we are justified in God's eyes because of what Christ has done. We are righteous by Jesus' blood. Not because of our works, but by Jesus' blood. We are not righteous because we are perfect. We are not righteous because we are faithful, but because of Jesus is perfect. Amen? Amen. Alam niyo po, doon sa noong after 40 days, dito po tayo magtatapos. After 40 days na nag-fast ang ating Panginoong Jesus sa Mount Olives, di ba nung bumaba siya, tinempt siya ni Satan? Sabi ni Satan, if you are the Son of God, command that these stones become bread. Ano pong sagot ng ating Panginoong Jesus? Jesus spoke the word of the Lord. Ano pong sinabi niya? It is written, nakasulat. Sabi niya, nakasulat sa banal na aklat. Man shall not live by bread alone, but by the word of God that proceeded from the mouth of God. And then, dinala siya ng kaaway sa mas mataas. Sabi niya, he set Jesus to in the pinnacle of the temple. At sabi niya, if you are the Son of God, throw yourself down. For it is written, He shall give His angels charge over you. And in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against stone. And Jesus said, it is written. Nakasulat. And then, dinala siya ulit. Sabi niya, it is written. Jesus said to him, it is written, you shall not tempt the Lord your God. At dinala siya sa pinakamataas. At sabi niya, lahat ng nakikita mo, ibibigay ko sa iyo. Bow down and worship me. At sabi ng ating Panginoong Jesus, away with you, Satan. For it is written, 3 times, it is written, nakasulat, nakasulat, nakasulat. You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. So, it is written. Kaya importante po na alam natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kasi this is the very weapon that we use when the enemy comes and attack us. When temptation comes and attack us, use the very word of God. Amen? Ay, ang tarayak, mading matarayan. Use the very word of God. Amen pa? Amen. So, tandaan po natin, it is written. Kaya importante na alam natin pa.
Amen? Amen. Yun lamang po, and God bless you po. Bibigay ko na po kay Pastor. Di po, salamat sa Panginoon sa napakagandang mensahe. Alam na ho ba natin kung sino tayo sa harapan ng Panginoon? So, tayo po yung katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, wag po kayong mag-alala, wag niyo pong isipin na kayo ho ay, wag niyong hayaan na kayo ay kukundinahin ng ating kaaway, kundi i-claim po ninyo na tayo ho ay pinawalang sala ng ating pong Panginoon. Kumbaga, sa judge, sa korte, ikaw ay nasasakdal. Ngayon, sa final verdict, sasabihin ng judge, ikaw, Berlin, sa mga kasong isinampa sa'yo, ikaw ay pinapawalang sala mula sa oras na ito. Pupukpukin ng judge. So, wala nang sala si Brother Berlin. Ganon din po sa ating Panginoon. Tayo po ay pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na nabuhos doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya sabihin nga natin, I am righteous in the sight of God. Lapakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Panginoon, sa oras na ito, marami pong salamat sa inyong masalita. Salamat po, Panginoon, sapagkat ipinakilala niyo sa amin, ipinaunawa niyo sa amin kung ano kami sa inyong harapan. Salamat sa katuwiran, salamat sa kabanalan, salamat sa pagpapawalang sala na ipinagkaloob po ninyo sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, dakilang Diyos, na patuloy mo kaming damitan, patuloy mo kaming bakuran ng iyong kalwalhatian, ng iyong kabanalan, upang anuman oras na kami ay tuksuhin ng kaaway, hindi kami madadala sapagkat kami ay protektado ng iyong kapangyarihan. Pagpalain mo ang bawat anak mo, ang bawat nakarinig ng masalita, pagpalain mo, Panginoon. Ganapin mo kung anong nasa mo, sapagkat ikaw din ang nagsabi na hindi babalik sa iyo ang iyong masalita na hindi naganap ang iyong nasa. Ang nasa mo, Panginoon, ay makakilala ang lahat ng tao. Ang nasa mo ay maligtas ang lahat ng tao. Kaya sa gabi pong ito, saan mang inabot ang tinig ng nangaral ng masalita, hayaan mo na yung masalita, Panginoon, ay patuloy na kumilos sa puso ng mga taong nakarinig ng masalita. Salamat po, dakilang Diyos, sa inyo po na ipinagkakatiwala ng lahat at patuloy ka pong kumilos sa aming mabuhay. Salamat ng marami. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin ng malakas sa Panginoon. Hallelujah. Amen.